Kung meron po kayong around 15,000 na budget po para sa isang gaming phone na meron pong better na specs compare po kay Poco X8 Pro at kay Redmi Turbo 5, I think maganda rin po i-consider ang smartphone na to dahil meron po siyang 9,000 mAh siya battery. Naka 165Hz po yung ating refresh rate at Dimensity 8500 po siya, same po ni Redmi, saka po ni Poco. Pero pagdating nga po sa may presyo ng dalawang smartphone na to, halos hindi po sila nagkakalayo. Ang bad news pa po, dito po sa may Poco X8 Pro 5G, guys, ang balita ko po, ang magiging SRP daw po nito, isaabot na daw po siya ng 25,000. Masyado pong mahal yan. At kung sakaling ito nga po yung hanap natin, mas okay po talaga kung sa panahon ng sale nga po tayo bibili. Pero if ever po, na open-minded ka pa, na bumili nga po ng smartphone sa around 15,000 to 20k po na presyo, I think maganda pong i-consider itong sa iQOO Z11 dahil mas better na specs po yung makukuha natin. Guys, hindi lang po yun ang malupit sa may smartphone na to. Isipin mo para po sa may 2 hours na Mobile Legends. Nakakuha lang po kami ng 37 degrees Celsius habang naka-mobile data. Napakalamig po niyan guys compare po sa may Poco X8 Pro nung nag-gaming test nga po kami. Guys, kung dyan pa lang po sa may 2 hours po na Mobile Legends, talagang hindi ka na makapaniwala. Lalong bibilib ka pag nakita niyo po yung buong gaming test namin dito. Dito nga po sa may iQOO Z11. At guys, baka naman pwede mo kami matulungan na makaabot po tayo ng 200k po na subscriber dito sa may YouTube. At pagka po naabot natin yan, meron po akong malaking surprise sa inyo sa Pasko guys. Sigurado magugustuhan nyo yon. Tuloy na natin guys yung gaming test. Siyempre, isang malaking factor po dito is yung kanyang magandang software nga po nitong si iQOO. Saka less bloatware na nga rin po dito po sa mga application natin. Guys, isipin mo 2 hours po ng Mobile Legends. Pero ang laki po ng difference niya compare nga po sa ibang gaming phone. Well guys, syempre Mobile Legends pa lang yan. Mas okay po kung makikita pa natin yung ibang gaming test nga po sa ibang games na susubukan natin. Tignan po natin guys kung malamig din po yung thermal na makukuha natin. Especially po sa mga heavy duty games. Syempre, alamin din po natin kung ilang oras po aabutin itong 9,000 mAh siya battery niya. Guys, ilang oras po ang hula nyo? Comment nyo po sa may comment section. Ang nakakapagtaka nga lang po sa kanya, ito pong 165Hz sa refresh rate niya, hindi pa po siya supported sa may Mobile Legends. Dahil naka-super lang po yung ating refresh rate. Maybe sa mga susunod na update, magkakaroon po siya ng mataas nga po na frame rate supported dito sa may Mobile Legends. Dahil kaya naman po yan guys ng Dimensity 8500. Guys, para nga po sa may 2 hours na Mobile Legends, is naging 84% lang po yung battery niya. At para nga din po sa may 2 hours na gaming, never po nagkaroon ng delay yan. Never po nagkaroon ng frame drop. Ito po sa iQOO Z11 5G. Ang kaso lang guys, speaking of 5G, guys, hindi po supported ng 5G itong sa iQOO Z11 dito nga po sa atin. Ang supported lang po sa kanya is 4G+. Pero hindi naman na po siya guys big deal. As long as stable po yung ating internet, kahit hindi nga po siya naka 5G. Still, para po sa akin itong 4G+. Okay pa rin po yun as long as stable nga po yung data natin. Guys, mararamdaman nyo lang po ang difference ng 5G saka po ng 4G+. Kung magda-download nga po tayo ng malalaking files. Pero kung pang internet lang sa labas, or mag-games ka lang, I think hindi naman problema ang 4G+. Dahil sigurado naman kung malalaking files na nga po yung da-download natin, syempre hindi mo naman isasang-alang yung FB10 mo. Dahil siguradong ubos agad yan. Syempre kung magda-download ka ng malalaking files, syempre naka-wifi tayo. Ang isang lamang po ng Poco X8 Pro dito sa may iQOO Z11 is naka-plastic build nga lang po siya. Pero hindi naman siya big deal din guys para sa akin. Dahil may mga lamang din naman sa specs itong si iQOO. Compare nga po kay Redmi sa kay Poco. Or even nga po sa maraming gaming phone ngayon. Dito po sa may Call of Duty Mobile, para po sa isang oras sa gaming, is naging 38 lang po yung ating temperature. Still malamig pa rin siya. And yet, napakaganda po ng gameplay natin, napaka-stable. Isang lamang po ng iQOO Z11 kila Redmi Turbo 5 is mas malaki nga po yung display niya na meron 6.83 inches. Compare po kay Redmi sa kay Poco na naka 6.59 lang. Kaya kung gaming talaga guys ang gusto natin, syempre mas maganda po maglaro sa mas malaking display. Saka hintayin na lang po natin guys maging optimized nga po yung 165Hz na display niya sa ibang games. Para kahit paano is masulit po natin yan. Kaya kahit hindi pa natin guys nagagamit yung ganyang klase ng refresh rate sa mga games, pero at least po, future-proof na po yung display natin kung sakaling nga mauusap po yung 165Hz na gaming. Sa build po natin guys is meron po siyang IP69 na rating, so hindi rin po siya problema if ever po malulubog natin sa tubig yung smartphone na to. Then sa isang oras na po na gaming guys is nabawasan lang po siya ng 10% sa may battery niya. Dito po sa may Call of Duty Mobile habang naka-mobile data. Nag-try din po pala kami guys ng Blood Strike dito. Umabot lang din po siya ng 41 degrees Celsius. Napakalamig pa rin. Take note, wala kaming aircon. Naka-mobile data yan.
Pero pagdating nga po sa may thermal, is hindi siya sobrang uminit. Tapos sa may battery po niya guys, is 56% pa po yung natira sa atin para po sa may 4 hours nga po na non-stop gaming. Tutuloy pa natin to hanggang sa may Wuthering Waves para makita natin kung ilang oras nga po siya aabutin. Hindi ko po alam guys kung paano po nagawa ni iQOO yan, yung napakagandang performance, yung matagal malobat, and yet guys, napakalamig po ng kanyang thermal. Dahil nung sinubukan nga po namin si Poco X8 Pro at Redmi Turbo 5, guys, same processor lang po sila ni iQOO, pero yung thermal po ng dalawang smartphone na yan is mas mainit po siya compare nga po dito. Even po sa mga settings natin sa mga bawat game na yan, lahat sila guys is nakasagad po yung graphics natin. Ito pa guys, ito po sa may Delta Force. Downloaded po lahat ng resources natin. Naka 60 FPS po yung gaming natin at naka ultimate po yung graphics. Never po siya naglag dito guys kahit po sa isang oras na gaming. Tapos napaka-stable pa at napakalamig pa ng thermal natin na less than 40 degrees Celsius lang po. Napakalamig niyan guys para sa napakabigat na game na yan. Guys, napaka-perfect po ng smartphone na to para po sa ganyang presyo. Kaya nung nakita ko po siya nag-sale nga po sa Lazada ng around 15,000 lang. Syempre, in-order ko nga po siya agad para po ma-share sa inyo kung gaano po kaganda yung kanyang specs. And yet, napakababa po ng presyo niya. Hintayin nyo lang po talaga sa panahon ng sale. Sigurado mabibili nyo rin po ito sa around 15,000 lang guys. Pero yung specs po niya, napakaganda po compare sa iba. Lalo pat nakakainis nga po yung mga bagong labas sa mga smartphone ngayon. Isipin mo 15,000 po yung presyo. Pero yung specs po na makukuha natin, pinakamababa po sa lahat. Kumbaga pang entry level lang po yung specs na makukuha natin. Pero yung presyo po niya, pang mid-range na. Guys, sa mga ayaw po ng China ROM dyan, wala po tayong magagawa ngayon guys. Talaga nagmamahalan po yung mga presyo ng mga smartphone. To the point po na napakamahal na. And yet, napakapangit man ang specs. Guys, talagang buksan po natin yung mga isip natin. Talagang sa mga China ROM po tayo makakakuha ng napakagandang smartphone. Yung napakasulit. And yet, napakababa lang po ng presyo. Ito po yung best example natin ngayon guys. Even dito sa may NTE, grabe nakakuha lang po kami ng 43 degrees Celsius sa isang oras po na gaming sa kanya. Ang kaso malaki po yung nabawas sa kanyang battery guys. Dahil mura 42% is naging 21% na lang po yung battery niya. Pero considering nga po guys na mabigat po ang game na to at nakasagad po lahat ng graphics niya at maganda po yung gameplay natin, guys okay na po yan. Dahil malamig din po yung thermal niya at smooth nga po yung gameplay natin. I think tatanggapin ko na po yung ganyang klase ng battery, yung malaki nga po yung nabawas sa kanya. As long as hindi po siya mainit at maganda po yung thermal natin. Kaysa po sa ibang smartphone guys na mainit na nga yung smartphone natin, tapos malag na, tapos mabilis pang malobat. Dahil kung hindi naman po heavy duty games yung nilalaro natin, kung more on Mobile Legends ka lang, or Call of Duty Mobile, I think ito pong 9,000 mAh siya battery, aabutin to ng 8 to 9 hours habang naka-mobile data pa yan guys. How much more po kung naka-wifi pa tayo? Dahil pagdating nga po sa may Wuthering Waves, itong 21% na natitira sa battery niya is naging 5% na lang po siya para po sa isang oras na gaming. Ganon din po sa may performance natin guys. Napaka-smooth pa rin niya at wala pa rin pong problema. Kaya para po sa may non-stop gaming natin, mula 100% hanggang 5%, isinabot po siya ng 7 hours na gaming nga po. Diyan po sa mga games na nilaro natin. Pero if ever nga po na Mobile Legends lang or Call of Duty Mobile lang, syempre mas magiging matagal po siyang malobat. Pero if ever naman po na heavy duty games po yung nilalaro natin, sigurado guys ito pong 7 hours na nakuha natin, mababawasan po yan. Umabot na ka lang po ng 5 hours na lang. Pero at least po guys yung kanyang thermal po ng smartphone na to, malamig po siya compare po sa ibang smartphone. How much more po guys kung naka-wifi tayo. Pero if ever nga na magmo-mobile data tayo habang nag-games, hindi pa rin po yung problema. Dito nga po sa may iQOO Z11. Dahil maganda po yung software niya, samahan pa ng magandang thermal. Guys, pinakamaganda po. Abangan po natin ng smartphone na to sa may panahon nga po ng sale para magmura po yung presyo niya. Dahil itong specs nga po ng Z11, maganda po ito guys para nga po sa may around 15,000 na presyo niya. Guys, ito po yung best example na hindi po natin kailangan ng fan cooler at hindi po natin kailangan guys ng liquid cooling para po sa isang gaming phone. Magandang software lang po at magandang optimization lang po. Guys, napakalaking tulong na po sa mga games na po nalalaroin natin para nga po hindi siya uminit ng sobra. Tulad nga po nitong si GT50 Pro. Guys, nagigets ko naman kung bakit gusto niyo po yung smartphone na to dahil marami nga po siya mga gaming features. Pero guys, di ba mas maganda po kung yung gaming phone po na magagamit natin, hindi na po kailangan ng mga ganyang klase ng features. Pero yung thermal po na makukuha natin, mas maganda pa
compare nga po dito guys. Guys, wala naman akong problema sa may GT50 Pro as long as mura po yung presyo niya. Pero para nga po sa kulang 30k na presyo, masyado pong mahal yan. Guys, ang isang dahilan po kung bakit ako nahihirapan i-recommend sa inyo yung smartphone na to, bukod po sa mataas sa presyo niya. Guys, meron po kasi tayo mga option na mas maganda rito, and yet mas mura po yung presyo. Tapos yung specs na makukuha natin, mas maganda pa, compare nga po dito. At ito po yung isang example natin. Siyempre guys, kung talagang bulag tayo kay Infinix, at ito po yung pinakagusto natin. Siyempre guys, magiging sarado po tayo sa ganitong klase ng smartphone. Pero guys, hindi po natin pwedeng baliwalain na ito pong smartphone na to na mas mura. Pero dito po kay Infinix, mas mahal siya. Pero yung specs po na makukuha natin, medyo hindi siya ganun kaganda. Sadyang marami lang po siya mga gaming features. Pero kung performance po ang hanap natin, malakas, patagal malobat, siyempre guys, ito po yung piliin natin. Tapos mas mura pa yung presyo niya. Pero meron po akong hula dito sa may GT50 Pro. Feeling ko guys, after po ng ilang buwan, pagtungtong po ng bare months, at kung magpapatuloy po yung pagtaas niya po ng mga presyo ng mga smartphone ngayon, feeling ko, itong si GT50 Pro, magiging sulit nga po siya. Kaya sa ngayon po guys, hanggat di pa nangyayari yung hula ko, ito po muna yung kunin natin. Kung nasa around 15,000 nga po yung budget natin. Dahil mas maganda nga po siya, even nga po kay Poco X8 Pro. How much more po dito kay GT50 Pro? Guys, ang isang dahilan pala kung bakit po mura yung smartphone na to is dahil dito po nagtipid sa camera si iQOO. Dahil naka-single camera lang po siya. Na meron pong 50 megapixel, saka po 16 megapixel na front selfie camera. Pero sure naman marami po sa inyo, hindi na po big deal ang camera dito, kahit po naka-single lang siya. As long as malakas yung processor, at tama lang po yung presyo. Guys, meron po tayong link sa baba ng smartphone na to kung gusto nyo nga pong umorder ng ganitong klase ng gaming phone. Palitan lang po guys yung video natin kung sakali po nakatulong sa inyo. Thanks for watching.